heard to us, or inquired by some of our friends and brothers and sisters. So, ang pamangkot, question, tanong sagutin natin ngayon, yung Panginoon ba ngayon ay physically nagpapakita physically, nagsasalita, audibly, no? Sa tao sa panahon ko ng dispensation of the grace of God. Titignan din natin kung nung nakaraang panahon, mag-isa pa kay Adan, physically ba nagpapakita ang Panginoon? No? Or nagsasalita audibly ang Panginoon? Kailan ba talaga nagpakita ang Panginoon in the flesh? So, andyan talaga lahat yan sa Bible, makita natin yan eh. But it seems na yung tao sa panahon ito would like to believe, no? Gusto talaga nila maniwala na ang Panginoon ngayon ay nagpapakita kung talagang gusto niya magpakita. By the way, walang pwedeng pumigil sa Panginoon kung gagawin niya yun. No? Wala talagang pumigil, makakapigil. Walang pwedeng, hindi naman natin pwede ilagay lang yung Panginoon sa box at yan alam yung kanyang gagawin. But yung Panginoon mismo told us that gagawa lamang siya what is written sa kanyang salita na andito na yung Bible niya. So, in time pass, isa pa doon sa garbage dito, alam naman natin na wala pa yung Bible noon because the Bible was written by Moses. And it was probably itong pagdating ni Moses more than 2,000 years na ang tamba ko. Hindi ko lang kamali, 2,000 years, Abraham. Then, yeah, more than 2,000 years na ang age ng mundo. From creation, from being restored. Alam nyo, hindi ko kasi masabi na lahat-lahat ay na-create sa time sa Genesis 1:1. Sa Genesis. Because Genesis 1:1, napakalayo yan. Napakalayo yan ng Genesis 1:1 sa Genesis chapter 1 verse 3. Kaya madidinig nyo sa mga salita kung minsan na when the earth was being restored. At alam naman natin na i-restore ng Panginoon ng earth ay may mga bagong nilagay siya sa earth na bago rin niya na create ng time na yun. But the earth itself, no, na was not created in Genesis chapter 1 verse 3. But restoration of God ng earth, yan ang isa. The earth being created by God way back, no? Years, hindi natin alam yun. Gano'ng katagal. Okay? But we know also that the time start to tick. Nang umisa lamang mag-tick yung time. Okay? Noong magkasala na si Adam at Eve, doon umisa yung pag-tick ng time na makakount tayo sa according sa prophetic program of God ng 6,000 years. No? Okay? At tapos ng 6,000 years ay mag-umpisa yung 1,000 years na ni Jesus Christ. At alam naman natin na sobra na talaga 6,000 years. Sobra na talaga dahil yung history program ay hindi included doon sa count doon sa prophetic program na timetable. Okay? So, does God physically and audibly, no, appear to people in this dispensation of the grace of God? So, marami talagang gusto ng tao na maniwala doon. Dahil ano ba naman kaganda at sarap sa pagkakataon na kung nasa trouble tayo at parang kailangan ay may tatapik sa atin na from nowhere, bigla na lang dumating daw dyan at inaakbayan ka pa, papakilala sa iyo na
Yan, si Jesus, at iniligtas ka siya, susuplayan ka ng mga kailangan mo. Ang ganda, di ba? Kung totoo yun, talagang maganda yan. Meron ka talagang matatakbuhan. Iwan ko lang kung sa paanong pamamaraan yun na bababa yung Panginoon from heaven at pupuntahan ka talaga. No? Dahil nga ay nalulubog ka, dahil na nasa matindi kang problema, pangangailangan, or sa araw emergency, gano'n. At by the way, kung totoo yan, bakit? May pinipili ba ko yun? Bakit sila lang nakagano'n? Tayo ba hindi na kailangan? Bakit tayo kahit na anong iyak natin na salita ka sa akin? Bakit walang nangyari? Ha? Pinili ba sila? Napakapalad ka nila? Ano yung andun sa kanila? Titingnan natin sa Bible. So, sabi dito, Hebrews chapter 11, verse 1. Sabi dito, kasi tanong yan, isa natin, yung kapatid natin, RD na yan, na natuto lang sa mga RD, but sometimes, we tend to believe na ginagawa kayo ng Panginoon dahil na sa mga nakikita niya mga videos, na testimony, nakita niya si Jesus Christ, gano'n, no? Parang gusto niyang maniwala. Okay? So, dahil nga meron daw kasi mga tao na hindi maka-access sa Bible, kagaya ng Korean, na naikwento din niya, no? Ito ngayon, yung video dyan, yung video na pinidala sa akin, video daw na isang lang yan, Hezbollah member, na na-save na dahil nakapakita si Jesus Christ. Ngunit sabi ng Bible dito, sabi dito, God, Hebrews chapter 1 verse 1, God, who at sundry times and in diverse manners spake, the word spake, past tense of speak, in time past unto the fathers by the prophet. So, the verse will tell us that in so many times, yung sun-dry dito, hindi to araw na tuyo, araw na malak. Kung ibig sabihin ng sun-dry, sa iba't ibang panahon. Okay, sun-dry times. Sa iba't ibang panahon, ibig sabihin, yung panahon ni Adan, yung panahon nila ni Noah, panahon nila ni Abraham, no? Sabi dito, in diverse manners, sa ibang-ibang pamamaraan. Ibig sabihin, sa iba-ibang panahon, sa iba-ibang pamamaraan, okay? Ang God spake, past tense of speak, in time past, and the fathers by the prophet. So, God, alam nyo, sa iba't ibang panahon, iba sa panahon natin ngayon. Okay? Yung panahon natin ngayon is dispensation of the grace of God. May ibang paraan din na siya kung paano God nakikipag-usap sa atin ngayon. Panahon ito. Okay? Then, in time past, sa panahon ni Adam, ang God speak audibly, spoke audibly to them. Yun yung panahon na yun, yung ibang panahon yun, panahon nila ni Adam, panahon nila ni Ben, panahon nila ni Enoch, panahon nila ni Noah. God Himself spoke audibly. Okay? Audibly. Madidinig nila. Si Adam, nadidinig niya yung God, bababa ang God from heaven, from His dwelling place, third heaven, bababa, pupunta sa Garden of Eden, then He will speak, no? He spoke to Adam and Eve during the time. Have fellowship with them noong panahon na hindi pa sila nakasala. Okay? Audibly. But, hindi nakikita ang God
physically. Why? During the time before Jesus Christ, God was in the form of Spirit. God is Spirit, sabi diyan sa Bible, okay? And He should be worshipped in spirit and in truth. Okay? So at that time, God was in the form of Spirit and He cannot be seen. That is why walang tao na kita sa God during the time physically. Okay? Diba yung angel of the Lord? Okay? Kaya wala nakikita nun ang angel of the Lord na nakakapitalize. Okay? So, physically appeared to Abraham, the angel of the Lord. Physically appeared unto Moses, burning bush. Diba? Nakita niya, angel of the Lord. But God Himself during the time was in the form of Spirit. But He spoke audibly, madidinig nila during the time. Okay, madali ito eh. So, when was that? From Adam until John the Baptist. Wala kang makikitang physical form of God. Si Moses, nung doon siya pumunta, nakikita niya sa langit, sa mga Sinai, ang likod lang. The whole form of God, hindi niya makita, dahil walang taong mabubuhay na makakita ng Diyos at that time. Okay? Wala mapupuhan. Kaya sabi niya kay Moses, likod ko lang ha, hindi ka makita ng harapan. Or you'll die. Okay? So, in so many times, God will speak to somebody revealing, giving instruction before Abraham was born. Kay Noah, nagsalita siya, hindi siya makita, ngunit nagsalita siya kay Noah. Okay? Pagdating kay Abraham, nagsalita siya, hindi siya makita. Okay? But after that, hindi lamang nagsalita, kundi nagsalita din siya sa mga prophets, giving instruction for His chosen people of Israel. Nagsalita siya kay Jeremiah, kay Isaiah, kay Ezekiel, okay? Sa mga prophet na ito, kaya sabi nga dito, in sundry times, sabi dito, spake in time past unto the fathers by the prophet. So, by the prophet, kaya napaka-importante yung mga propeta, man of God during that time. Okay? Dahil nga ang Diyos, God spoke unto them, giving instruction unto them, that then this men of God, prophets of God, will also speak to His chosen people. Nagsasalita ba ang God mo sa mga pagtawag niya kay Abraham? Nagsasalita ko siya sa mga Gentile? Wala. He was only leading the chosen, His chosen people of Israel during the time. So, because of these encounters in the Bible, ang Diyos nagsasalita audibly, many of us today in this dispensation of the grace of God expect the same. Gusto din natin mag-expect na kausapin natin ng Panginoon. Kaya kung kausapin tayo ng Panginoon and have revelation from Him. Gusto din natin mangyari sa atin. At dahil dyan, marami ang nauutok na mga tao. Dahil ginagamit yan ng ibang mga preacher na sabihan nila yung mga tao nila, naku, kinausap ako ng Panginoon kagabi. At ito yung message na gusto niyang isabihin ko sa inyo.
Okay? And, damo mga tao na napati pa siya. Okay? But, listen to this. Ha? Listen to this. It is not true na ang Diyos subong nag-speak audibly to anyone. Explain ko karon. So, during the time, when was the time, dahil nga from Adam, ang Diyos nagsasalita lamang, hindi naman siya makikita. Kailan yung natapos, ang time na yon, na ang God nagsasalita through the prophets. Kailan natapos yon? Kasi sabi dyan, that was in time past. Sabi dito, God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by His prophet. But in verse 2, ibig sabihin, it ended. Kung basahin natin yung verse 2, it ended. Natapos na yon na nagsasalita ang God through His prophet. No? Then, there was an end during the time. Sabihin natin, verse 2. At in these last days, pagdating ng last days, nagsasalita pa ba ang Panginoon? Yes. But through whom? Sa pamamagitan ng nino, sabi dito, but in these last days, spoken unto us by His Son. Alam mo nyo, John the Baptist was the last prophet na nagsalita tungkol sa Panginoon sa Israel. He was the last prophet talaga, actually. Bakit? Dahil pagkatapos na ni John the Baptist, sino ba ang pumalit kay John the Baptist na nag-minister sa Israel? Sino? Mga prophet, no? Yung mga man of God noon, yung mga prophet, then John the Baptist, the last prophet, according to the Bible. Then, sino ang sumunod kay John the Baptist? Sino? Jesus Christ. That is why sabi dito, at in these last days, during the time of Christ, it was already last days. Darating na ang kingdom. Ha? Kaya sabi ni John the Baptist, last days na yon, darating na ang kingdom dahil andyan na yung king nyo, salita ninyo si Jesus Christ. And through His Son, during that time, God spoke to humanity, to Israel, at actually during that time, hindi pa rin ang Diyos kumakausap sa mga Gentiles. From Abraham, Gentiles been, give up by God, gave up by God. Then, dealing only the Jewish people, through His prophet, He spoke to the Jewish people through His prophet. Then, pagdating ni Jesus Christ, ang God spoke to Israel through His only Son, Jesus Christ. Kaya, kailan yon? During pag-start ng ministry ni Jesus Christ, lahat ng sinabi niya, sabi ni Jesus Christ, ano sabi niya? Ginagawa ko yung pinapagawa sa akin ng Ama. Kaya yung kanyang salita, isalita yun ang Ama. And during the time, God Himself ay kumakausap lamang through His Son, Jesus Christ. At in this last is spoken unto us by His Son, whom He hath appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. So, madidinig ba ng tao salita ng Panginoon? Through Jesus Christ. The whole earthly ministry of Jesus Christ, He was actually speaking to Jewish people at the time. Okay? So, question. When was the time God
manifested in the flesh. Kailan naman ang time na ang Diyos nagpakita sa unon? Nga makita siya kag manikap. Ha? Was there any instance na ang Diyos makita sa tao? Yes. During sa ministry ni Jesus Christ. Ano sabi sa 1 Timothy 3:16? Pakibasa. 1 Timothy 3:16. So yan, the whole ministry of Jesus Christ, when He was on earth, that was the time na ang Diyos nakiubod sa tapay basa. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto Gentiles, believed one in the world, received up to the glory. Okay na mo? So during the time God manifested in the flesh, yun lang ang time ng God ay nakisama sa tao. Kaya nga tinawag sa Emmanuel, God is with us. Sabi diyan, alam nyo, pagkatapos niya umakyat sa langit, there were only few instances that God manifested Himself in the flesh. Nagpakita na lamang siya kay Apostol Paul 4 or 5 times. Hindi na siya nagpakita pakiksin ng tao. Wala na sang tao ang ginapakitaan ang Diyos ngayon sa panahon ito, physically. Wala naman ang Diyos naghahambal sa kaisin o man katao audibly sa panahon na ito. Madinig mo lang ang salita ng Panginoon ngayon kung magbasa ka ng Bible. Okay? Because this is His Word. Okay? But physically, it will never happen in this dispensation of the grace of God after God Himself showed Himself many times in the book of Acts to Apostle Paul. Okay? So wala ng tao na makakita ngayon sa God physically. Kaya yung sabi nila na may na-save daw na Muslim dahil nagpakita si Jesus Christ sa kanya, hindi si Jesus Christ yon. Wala ng physical appearance ng God ngayon after na sinabi ni Apostol Paul. Tingnan mo sa Bible ha. Anong sabi ni Apostol Paul? 1 Corinthians 15. Verse 7 to 8. Sabi ni Apostol Paul, after that, ito yung nakakita kay Jesus Christ, nang pagkatapos niya, ito yung mga last, ang pinakakatapusan na tao na nakakita kay Jesus Christ. Alam niyo kung sino ito. Verse 7, after that, He was seen of James, then of all the apostles, apostles, verse 8. And last of all, sino ang pinakatapusan ng kita kay Jesus Christ? God? And last of all, He was seen of me also, as one born out of due time. After that, sabi ng Bible, the last person who had seen God, Paul. Wala na iba. Kaya pag sabi nyo, may Muslim, may Korean na nagpakita ang God sa kanya, nagsalita sa kanya. Alam nyo, nakakatakot yun. Sabihin nila, kaya ako naligtas dahil napakita sa akin ang Panginoon. Tatanungin kita, anong gospel na i-print sa iyo ng Panginoon? Kasi kung nagpakita lang siya yung Panginoon, tapos sabi ng Panginoon, pinapik-tapik yung ano mo, yung balikat mo, sinulbar yung problema mo, binigyan ka ng pera, naligtas ka sa tiyak na kamatayan dahil hindi ka tinamaan ng bala, sabihin ko sa iyo, hindi ka ligtas. Dahil ang pagkakita mo na yan sa Panginoon, hindi kaligtasan yan. Dahil ang kaligtasan ngayon, ano nga? Magbilig ka sa gospel ng Katipo ka. Let your real resurrection.
So, hindi ka ligtas. Ha? So, wala nang tao makita ngayon sa Panginoon physically. Kaya, huwag kayong maniwala dyan sa mga lagting testimony na nakita ko Panginoon, nung patay na sana ako, nabuhay ako, gano'n, na ano ako. Huwag kayong maniwala dyan. Tatanungin niyo ako kung sino yan, mamaya sabihin ko sa inyo. Oh. Kasi, lalo na pag mali yung gospel, nasabihin sa inyo para maligtas kayo. Kasi walang sabihin ko sa inyo, walang maligtas na tao ngayon dahil nagpakita sa iyo si Kristo. Wala. Tapos naniwala ka agad na si Kristo, Diyos, maligtas ka na. Naniwala ka na si Kristo, Son of God, sabi sa John, 1 John, 2 John, 3 John, ligtas ka na. Doon yun sa Israel. Ngunit ang kaligtasan niya, dahil mag-believe lang na si Kristo ay napatay, bayad natin kasalanan, nilibig na buhay muli sa tatlong araw. Yan yung kaligtasan ngayon. So, God, in time past, spoke to people, no? Genesis 12 to Abraham, no? To individuals na gusto yung kausapin how they live without physical form, to Abraham hanggang sa time na dispensation of the grace of God sa Acts 9, to Israel, nagpakita din siya physically during the time sa kanyang earthly ministry, but never God will show Himself physically in this dispensation of the grace of God after He was last seen by Paul. Kailan ulit makikita ang God physically? On earth? Kailan? Ha? On earth. Rapture sa, hindi isa sa earth. Kailan? Ha? Second coming niya. Diyan naman siya makikita physically on earth. Actually, diyan, aakbay pa siguro yan kay Peter. Peter, long time no see. Kasi andun siya sa langit, Peter andun sa paradise. So, sabi nga ng Panginoon, nung kumain sila ng Last Supper during the time, sabi ng Panginoon, I will not eat this supper until I will eat this with you in the kingdom. Doon ulit kakain sila ni Peter together with 12 apostles ng kanilang last supper, ng kanilang panahon. It is a privilege na bibigay sa kanyang 12 apostles during the time. Judas not included, Matthias is in. Okay? Yan papasok si Matthias. So, yan yung mga time na magpapakita lamang ang God physically during Christ's earthly ministry, during His second coming, and His 1,000 years reign on this earth. Yan physically na makita si Christ. But ngayon, walang Jesus Christ, walang God na mag-appear physically after. Kasi yung mga we tend to believe na paano sila, kawawa naman sila, wala silang Bible, paano sila makabilib sa gospel of God, kagaya ng Korean na yun, na naikwento din, na na-convert daw, na nakabasa nung Matthew Magtukan dyan, matuligtas daw pa yun. Hindi kasi yung gospel nila, hindi that you're real and so, maawa tayo, sabihin natin, kawawa naman pala sila, kawawa naman pala yun. Sino yung nagpakita? Ha? Ito lang ha, hindi ko naman. Ako, since the Bible made it sure that Jesus Christ of God will not appear physically, after He appeared Paul, the last person whom He appeared Himself, no, showed Himself was Paul, then I believe that God will not violate His word. Sino yung nagpapakita sa kanila? Ito yung sagot. 2 Corinthians chapter 11
verse 13. 2 Corinthians 11:13. Ito. Dahil wala kaligtasan eh. Eleven, 13. Ayan. Ano ba yun? Hindi basa? Eleven, 13. For such are false apostles. Ano? Deceitful workers transforming themselves into the apostle of Christ. Verse 14, and no marvel, for Satan himself transformed into an angel of light. The one actually na nag-a-appear physically sa tao ngayon is Satan. Transforming himself like an angel of light to deceive people. Okay? So, ang God ba, nag-hambal, nagsasalita audibly, sa ngayon, hindi. Ito lamang. In this dispensation of the grace of God, God spoke to us, speak to us, through His Apostle Paul, through the books written by Apostle Paul, Romans to Philemon. Yan yung mga salita ngayon ng Panginoon para sa atin sa panahon ito. Yan. Yan natin matitinig ang Panginoon. Wala nang iba. Physically, magpapakita ang Panginoon, wala ngayon. Dahil, saan ba ngayon ang Panginoon? Ando doon sa langit. Last person na nakikita sa Kanya, only Jesus Christ. Apostle Paul. Ang nakita sa God, physically. God, sa time na yon, God manifested in the flesh. Kasi, sa time past, hindi kasi makita, spirit siya. O, di ba? Yun lang ang time na makita ang God when He was manifested by His Son in the flesh. Wala. So, the answer is no. Hindi. Nagsasalita audibly, hindi nagpapakita physically ang God. Ayun. It is according to the Bible. Okay? So, tignan natin na kung may time na balik ka sa atong Wednesdays Bible study. Okay, doctrinal Bible study. Medyo sakit-sakit na din kita. Medyo sa mga nagbigay ng mga medyo tulog din ang isip ko nga rin sa mga substantial na gawin sa atin. Ginagawa pa akong post-liwat mga kapatid. So, thank you so much. Kabay nga na sabat ng pamangko sa tutod, naging sa Kapolon, Dr. Noel Dean. Any question? Any question? So, pray nato na si Sister G. Megan, hindi natin tutubong. Itong mga wala man, ang banyo na babalikin ng mga kabataan. Bataan ng Brother Nigeria. Pray na ba si Sister Bea, no? Kung makabalik doon sa yung bakot. Sa bisitahan naman. Start naman Taboro Station. So, may time lang kamo. Okay, let's pray. Mana badaan, salamat po sa Bible study. Salamat sa mga kapatid. Pray po namin sa aming pagkikita ngayon. Lalo mo si Malo, si Mana. Pray po ba naman stroke, saling cover siya. Nag-ibig Lord, nabakalik sa study. Salamat po more. Pray in Jesus' name.